have you thought, naisip nyo ba na hanggang ngayon, grabe pa rin yung relevance ng story ng Himala sa lipunan natin? Para siyang Himala, nung simulat ko siya, actually 1976, na-reject siya ng mga producers, na-produce lang 1982, parang gano'n. And then ngayon, ulit-ulit siya lumalabas sa nagbago. So, para siyang Himala, nag-Himala, nag-Himala. So, masarap na pakiramdam. Pero hindi ko naisip na mangyayari yun. Hanggang yun, hindi ko naisip na eventually magiging film ulit siya, na musical. So maganda yung sinabi nyo kanina, no? Nung pinalabas to noong 1982, hindi rin naman ganun kalaki sa box office, pero tumabo sa takilya at sa awards. Oo, nung una, hindi siya ganun kalakas. Kasi nga, gaya nung sabi ng mga producers na nag-reject sa kanya, walang love team, namatay yung bida sa ending. Akala nila religious film, maski hindi naman totoo na religious siya. So, mahina siya nung una, pero umangat siya nung umangat, lalo na nanalo ng awards. So yun, siguro it shows na kuminsan, maski feeling mo dihado ka, hanggang ngayon, musical, walang big stars, puro theater actors yung lumalabas. But on the other hand, lumalakas ang loob mo in the thinking na may ginagawa kang bago at daring. Walang mga ngas na gumawa ng pelikula na puro stage actors ang bida ay ang gaganap, lalo na during the festival na ang daming malalakas at malalaking kompetensya. And yet, it makes you feel good na being small and yet lumalaban. Sir, last on my part lang po, yung relevance po niya hanggang ngayon, no? Grabe pa rin yung relevance ng kwento niya sa lipunan natin. Yes, oo. Yun actually yung masarap isipin na hanggang ngayon relevant pa siya at ang kanyang issues na tinatakol. Pero medyo malungkot din isipin na hanggang ngayon relevant pa rin yung issues na tinatakol niya. Sa ngayon, I think karamihan sa ating mga kababayan parang naghihintay pa rin ng isang Elsa na magliligtas sa kanila, kakapitan nila, magpapakita sa kanilang nandaan. Hindi nila nare-realize na gaya ng sinasabi ng pelikula, nasa puso ninyo, kayo ang magbibigay ng solusyon, hindi si Elsa. Vicky, ano reaction ni Ate Guy nung nalaman yung gagawin itong movie pero musical? Natuwa siya kasi noong 2018 at 2019, dinala ko siya sa preview ng musical. And tuwang-tuwa siya at humanga siya noon kay Hazel. Sabi niya, husay-husay ni Hazel. And then yun, lumipas sa mga taon, and then nung ginagawa na namin ito, nilapitan namin siya. Kinausap ko siya. Pwede ka bang mag-participate dito sa pelikulang ito? Hindi kami nagdalawang salita Nag-yes siya agad Kasi sabi niya, oh kuya, mahalaga yan legacy yan Sabi ko, hindi ka na nag-alangan na parang ulitin, gagawin yung una. No, hindi kuya Intact na yun Yun na yung pelikula noon Ito ngayon, bago. So meron siyang... Ano pong ginawa niya? Meron siyang participation. May participation sa pero siguro secret ako? Yeah, secret na sabihin. Pero kung napanood niyo yung trailer, yung huling line doon, na voice-over, si Gayon. Voice-over lang. Hindi, mali mo, lumitaw siya sa movie, so, si Guy can never can tell. Parang may ano siya doon. Kasi sabi ko kay Guy, aminin na natin Guy, mula noon hanggang ngayon, bahagi ka ng Himala, the film, hindi na yan mababago at hindi matatanggal. Kung yung pelikula patuloy na nabubuhay up to now, maski na iba-ibang reincarnation, bahagi ka nun, dala-dala ka na nun Dala-dala tayong tatlo ni na Ismael. So, might as well take part. Ikaw lang ang nag-convince kay Ate Guy para maging part nitong Himala musical? Kinausap ko siya, kinausap si Madonna, pero talagang tinutukan ko siya, pag-uusap kami, anong gagawin, paano nga ba, etc. Kung ganito kaya, nagdaan kami sa maraming Kung ganito kaya, kaya parang hindi maganda, kung gano'n, huwag na lang kaya, kung ganito kaya. So, rinoseso naman namin, pinag-usapan mabuti kung ano ba talaga yung pinakamagandang participation mo, na hindi naman mamamaliit ka, but on the other hand, hindi man parang nakikisingit ka. So, Vicky, meron akong tanong. Yung pagsama kay Ate Guy is respeto sa kanya dahil siyang una or para
angkat din ng charisma ng mga fans na Ate Guy na manood. Yes. Yeah. Or kailangan lang siya talaga dahil meron kayong specific role for her. Lahat. Una-una, ang daming mga Noranians ang nagtatanong, may participation ba si Guy? Sana may participation si Guy. Ina-expect nila na laging kakabit si Guy pag may himala. So, ang daming nagtatanong. And then, ikalawa ako, naniniwala ako dun sa sinabi ko kanina na saan man magpunta ang himala, hindi na kaming tatlo ni na is mahihiwalay doon. So sabi ko is, yun, kaya sabi ko sa kanya, participate na tayo. Guy, nahihiya si Guy, typical Guy, nahihiya, nakukuya, baka kung anong sabihin ng mga tao, Kasi may pal siya, oo, etc. Sabi ko, hindi Guy, karapatan mo. Pag sinabing himala, Nora Honor. ikaw yun. Correct. Hindi ka mapapantayan. Hindi yung himala noon ginawa sa Paway, di ba? Sa Paway. At ang haba-haba ng panahon ng shooting nito. Pero dito ba ganun din bang ginawa? Tapos sa panahon pa ngayon ang daming bagyo. Yeah. Ngayon studio. Sa loob ng studio, ginawa yung set. Kasi ang gusto ni Pepe na vision, walang eksaktong panahon, walang eksaktong lugar. Expressionistic siya. It can happen anytime. Hindi necessarily noon o ngayon. Parang never land. So, sinet niya sa isang mining town, and then yung studio ang nag-create ng mining town. So, doon nag-shoot the whole time. Nung natapos yung ilang mga eksena na malalaki, tinibag yung buong studio, gumawa na ng bagong set. Sa studio. So, ang laki ng budget, Sir Ricky. Yes, medyo malaki. Ito lang, diba? Yes, malaki ang budget. Ako rin nalulula na, ganito pala kalaki. Una musical. Magkano kaya? Hindi ko alam. Sino Madonna ang tanungin niyo? Pero Sir Ricky, saan po ang pumapasok ng ACP? Kasi sa kanila itong movie na to, di ba? Kailangan pa po ba magpaalam? Or what? Ang copyright naman ng script, ng material, sa inyo. nananatili sa writer. Pero i-acknowledge siya, the same way na i-acknowledge yung original production ng 2018 directed by Ed Lacson Jr. which was really very good. Naging witness ako noon eh. Gabi-gabi halos nanonood ako, gabi-gabi nag-standing ovation, nag-iiyakan sa audience at sa cast, talagang nakaka-goosebumps. You get the feeling na sana ma-document ito, magawa itong pelikula. So what we did that time, nangumbisi ako ng mga kaibigan na i-shoot natin para magawang pelikula. Hindi pa si Pepe, 2019 Iba pa ito eh. yun, no? Yeah, si Trev Monteras, si Icy Danan, si So, nakunan po Paula yun. Villaruna, Brad Liu. Apat na director, nag-shoot kami ng 2 performances kasama yung audience, and then nire-edit namin bilang film, hoping na papapalabas bilang pelikula. Kinapos kami sa budget. So, ilang taon nang lumipas, sila may matapos-tapos, and napaprostrate na kami at nadidismayan ng cast, gusto na may mapanood, dahil ang ganda-ganda. Finally, dumating itong opportunity ito, nagsigawan lahat yung cast na natuloy yung plano natin na matuloy before, at dun pa rin yun. Yung So, ini-edit kasama namin. rin po siya sa... Hindi, iba siya eh. Included yung audience eh. Pati ako na nanonood nandun eh. So iba siya. Pag pinanood siya, ibang experience. But this one is a totally different experience. Kasi studio, live sa set, parang Wicked. Hindi dub yung pagkanta. Live silang kumakanta sa set. Kaya paulit-ulit silang kumakanta sa maraming takes sa set. Nung inuulan sila, paulit-ulit silang kumakanta, even if mahirap kasi gravel, mining town, so may mga alikabok sa kanila. But yun, Hindi ba ka sorry.